Hey yo, what's up? Happy New Year sa inyong lahat mga kapatid. At syempre unang araw ng taong ito ay magbibigay na naman tayo ng panibagong reaction, komentaryo at opinion mga kapatid. No? Syempre hindi pa rin natin titigilan, no? Ang usapin pagdating sa ating soberanya. Kasi mga tol, parang isang araw lang naman yung lumipas. Ordinary day pa rin naman. No? Nagpalit lang ng petsa, nagpalit lang ng taon. Pero another ordinary day pa rin mga kapatid. At wala pa rin magbabago at wala pa rin namang nagaganap na pagbabago. Pero etong videong panonoorin natin mula kay Melvs Castle, sabi rito mga tol, Chinese general pinapaatras na daw lahat ng barko ng China. AFP confirmed nagsisi, uwian na lahat ng China vessel, sabing ganun. Parang hirap ata paniwalaan, no? Pero bigyan natin to ng reaction video mga tol, no? Sabi rito ay paaatrasin ng China ang mga barko nila kung iwi-withdraw ng Pilipinas ang ating Typhoon missile o pag-acquire ng Typhoon missile. Hindi natin to kinukumpirma mga tol, Hindi ako nagbabalita sa inyo. Hindi natin kinukumpirma yan. Magbibigay lang tayo ng reaction video and commentary. So linawin ko na sa inyo yan na hindi ako nagbabalita. Tayo'y nagre-reaksyon sa mga balita o sa mga video na may kinalaman sa ating soberanya. Alright, so bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita mag-subscribe kay Melvs Castle. Huwag mong kalimutan yan. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na po nating patagalin pa, panoorin na natin to. Chinese PLA Navy warship papaatrasin na daw. Barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia papauwi na daw. Mukhang may masamang balak dito ang China. Dito payag daw ang Chinese Navy na paatrasin ang lahat ng kanilang barko. Pero kapalit nito ang pag-withdraw ng AFP ng Typhoon missile ng US Army. Kung totoo man mga kapatid, no, kasi hindi ko pa napapanood yung actual video ng balita. Ang pinapanood natin kasi kay Melvs Castle. If ever na totoo man mga tol yung sinasabi, ibig sabihin mga kapatid, ganun talaga kalakas, no, yung mid-range capability missile na to. Kaya napili rin siya ng ating AFP para i-acquire o isa sa mga assets na gusto nilang i-acquire. Biruin mo kasi kung totoo man na sasabihin ng China, o sige, atras namin lahat ng mga barko namin, hindi kami masyadong manghaharas sa inyo, pero withdraw ninyo yung mid-range missile. Kung totoo man yan mga tol, ibig sabihin ganun katindi, ganun kalakas yun, no? Mukhang patibong to ng China. Pero syempre mga kapatid, kung totoo man na sinabi din nila yun, hindi tayo dapat maniwala sa kanila. Isa yan sa dapat tatandaan natin at isa yan dapat sa natutunan na natin sa napakahabang panahon. Mga kapatid, kung naaalala ninyo, nitong nakaraang taon lang mga tol, parang isang araw lang lumipas no? Nagbigay tayo ng reaction video kung saan ang China ay nag-announce o nag-declare ng dalawang bagong counties nila. At yung isang counties nila ay nasa 38,000 square kilometer na illegally occupied ng China na India land, no? Indian land 'yon mga tol. Hindi talaga kanila, sinakop lang nila. At ngayon ay dineclare na nila bilang kanilang county, no? Biruin mo 10 days lang daw 'yon mga kapatid. Ayon sa balita 10 days lang. Matapos magkasundo ang India at saka China, nag-declare na ng ganun ang China mga tol. Kaya mahirap makipagkasundo rito mga tol. Mahirap makipag-usap sa kanila. Kasi hindi natin alam mga kapatid, no? After natin magkamayan, after mag-shake hands, after nun mga tol, at nagtiwala tayo, naging kampante tayo, iba na pala plano nitong mga to. Ganun katindi tong mga to Puro mabubulaklak kasing salita ang lumalabas sa bibig ng mga Chinese ngayon. Kahapon si Mao Ning inuutos si Pangulong Marcos na ang tunay na pagkakaibigan daw na kay Xi Jinping. Ngayon itong Ministry of National Defense China naman ang nang-uutos sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Dito handa raw ang China sa masinsinang pag-uusap. Basta aalisin lang raw ng Philippine Army ang mid-range capability missile ng Amerika. Meron nga ako napanood na gano'n, no? Nakikiusap mga kapatid ang China na i-withdraw na daw ng Pilipinas agad, ASAP, no? Immediately, no? I-withdraw na daw natin yung plano na pagbili ng mid-range capability missile. Ayaw talaga nila mga tol na magkaroon tayo ng panabla.
No, actually, hindi nga siya makakatabla kung totoo mga kapatid, yung ipinaparadang missile ng China. Kung totoo lahat yon at hindi puro tubig lang ang laman nun. Kung totoo yung mga yon, mga tol, hindi nga tayo makakatabla sa kanila eh. Diba? Pero tignan mo kung ano yung gusto nila mangyari, i-withdraw natin yung ating balak na pag-acquire nitong mid-range capability missile. Ganun pa talaga kalakas yun at ganun sila katakot. China firmly opposes the US deployment of the mid-range missile system in the Philippines. Diba? Napakalayo na natin sa kanila mga tol ha. Ngayon ang US binebentahan ng armas itong Taiwan at nagagalit din mga kapatid ang China doon. Talagang galit sila doon. Ngayon ang Pilipinas ay kinokontra nila. Ayan, ino-oppose nga nila eh. Ino-oppose nila ang Pilipinas na mag-acquire ng mid-range capability missile na gawang Amerika, mga tol. The Philippine side caters to the US and attempts to introduce the Typhoon mid-range missile system. Natatakot sila kung anong kayang gawin ng Pilipinas eh. 推升地区紧张局势，按照此前的公开承诺 remove the mid-range missile system as publicly promised previously. Talagang ipinangangalandakan pa rin nila yun. Pinipilit pa rin nila yun mga tol. 撤走东岛系统，停止损害 and stop jeopardizing the security interest of the region, countries and the peoples, no? 地区国家和人民的安全利益。中方奉劝菲方 This will never 立即 work. 改弦更张。 China urges the Philippines to immediately change course, no? So hindi daw wala daw mangyayari. This will never work o hindi daw tayo magtatagumpay mga tol. Walang mangyayari doon sa gusto natin mangyari. No, kaya China urges the Philippines to immediately, no, na magbago raw tayo ng landas na tinatahak. 回到同中方通过 Return to the right track. Anong klaseng track yun? Yung ba yung panahon ni Digong na tropa natin sila mga tol? Yun ata yung gusto nilang mangyari, no? Of resolving issues through negotiation and consultation. Maraming ulit na. Napakarami na mga tol. Kung ang gusto nilang resolving the issues through negotiation and consultation, di sana hindi na baliwala yung almost 200 na diplomatic protest natin. Doon pa lang sa salitang diplomatic protest mga kapatid, no? Wala naman silang response doon sa kahit isa. Umabot na ng 200 plus mga tol mula nung maupo si Marcos, di ba? Nasa 200 plus na diplomatic protest. Yun ang the word diplomatic eh. Tapos gusto nila through negotiation and consultation. Eh hindi nga nila sinasagot yung diplomatic protest natin. 谈判协商解决问题的 正确轨道上来。 Pero kahit pauwiin nyo yan, kahit paatrasin nyo yan, wala daw tatanggalin na US missile sa Pilipinas. Ito raw ang papanindigan ng AFP ayon yan kay spokesperson Francel Padilla. So wala pa naman sinasabi China na papaatrasin nila, no? Wala naman tayong narinig doon sa pinanood natin kanina. Kung may karapatan raw ang China magpalabas ng kanilang army, Tama. may karapatan rin raw ang AFP mag-modernize ng war capability Tama. nito. Wala raw sino man o anumang bansa ang makapagdikta sa nais gawin ng militar. There is no single entity or a foreign nation who can dictate how we would be fortifying our defenses. Diba? Napakalinaw mga tol kahit elementary. Diba? Kahit elementary mga tol, walang kahit sino mang mga bansa ang makapagdidikta sa'yo kung ano ang gusto mong ilagay sa bansa mo. O like for example mga tol, wag na nating palawakin pa sa bansa kasi may mga bias pa rin na pro-China rito eh. Halimbawa sa bahay mo at bahay ng kaibigan mo, walang sino man sa inyong dalawa ang pwedeng makapagdikta kung anong kulay ng kortina ang ilalagay ninyo. Diba? Walang pwedeng makapagdikta sa inyo kung anong kulay ng dingding ang ilalagay ninyo mga tol. Maliban na lang kung titira ka sa isang kondo at o kaya sa isang lugar na meron lang kailangan pare-pareho ang tema ng bahay, pare-pareho ang tema ng unit. Doon lang talaga kailangan mo muna magpaalam bago ka mag-design. Pero sa normal na neighborhood mga kapatid, di ba? Hindi mo pwedeng diktahan yung kaipit-bahay mo. Hindi ko gusto kulay ng dingding ninyo, palitan nyo yan. At sakit sa mata. Hindi pwede yun mga tol. Di ba? Oy, hindi ko gusto kulay ng gate ninyo, palitan nyo yan. Di ba?
Ayoko ng boys and gumamit kayo ng ibang pintura. Hindi mo pwedeng gawin yun. Magkakaroon ka ng kaaway. Etong China mga tol, ganun ang ginagawa sa atin eh. Diba bilang isang bansa, meron tayong karapatang magpalakas ng ating sandatahang lakas. May karapatan tayong pumili kung anong bansa ang magsusupply sa atin o kung kaninong bansa tayo bibili. Diba? Wala silang karapatan para pigilan tayo. So, kung ano po yung plans natin to fortify our defenses as a nation, wala pong dapat mag-intervene on how we will be doing. Naman po ang modernization projects na nandyan for the Armed Forces of the Philippines is for the defense of the Philippines. So, lahat yan, sir, we're looking at modern warfare and kung ano po yung present na challenges that we are facing, no? And we are actually, nag-a-adjust tayo to the modern times. May BrahMos supersonic missile ang Philippine Army, pero kulang pa yan. Kailangan pa sa BrahMos, di naman sila nag-react masyado, di ba? Naalala ninyo na bumili na tayo ng BrahMos, di naman masyadong nag-react ang China dyan, mga tol. Di ba? Hypersonic yan. Pero etong mid-range, mga tol, hindi pa tayo nag-a-acquire, dineploy pa lang ng US yan dito sa Pilipinas, mga tol. Todo na talaga ang ng China, mga tol, reaction nila dyan. No, gusto na nila agad ipatanggal ASAP immediately. Dagan ang weapon system ng missile ng Army to defend our country. May experience na tayo dahil pinasabog na ang US missile na to ng AFP. Kaya mas maganda kung magkakaroon tayo ng sariling version ng Typhoon missile. Yan ang kinakatakutan ng China. In fact, we already have the BrahMos mid-range missile systems. Mid-range din yan. BrahMos mid-range missile system. Wala namang reaction ng China dyan, mga tol. Siguro sabi nila, wala yan. Hindi ubra sa amin yung BrahMos. Diba? Kalaban nga namin ng direkta India. Sa kanila nga galing yung BrahMos eh. Pero yung Typhoon missile ng US, mga tol, todo react sila. We are wanting to get more of the latest weapon systems. That includes the mid-range capability. So, as early as now, while we don't have them yet, just like what we did with the Stingers, with the Javelins, we start training already, even if we don't have them in our inventory. Palaisipan pa rin sa akin kung bakit takot na takot ang China dyan. May ballistic missile sila, may nuclear missile sila. Kayo, ano sa tingin nyo ang dahilan bakit nagpapanik ang China ngayon? Komento sa baba. Siguro alam din talaga nila yung capability nitong missile system na to, no? O kaya kung talagang lalaban sila, mga tol, sa Pilipinas, wag naman sana mangyari, no? Ang talagang makakasagupa nila is yung mga kagamitan o mga sandata mismong gawang Amerika, mga tol. At doon talaga maikukumpara mo na sino man ang mas matibay sa kanilang dalawa. Diba? Ang China o made in China o made in US. Anyway, bilang isang Pilipino, mga tol, ikaw, ano sa tingin mo? Bakit ayaw nila na mag-acquire ang Pilipinas nitong Typhoon missile na to? Kasi sa iba naman, mga tol, wala silang pakialam BrahMos. Wala silang pake. Pero itong mid-range missile, mga tol, dineploy pa lang ng Amerika dito sa atin, dineploy pa lang para sa balikatan niya noong April. Umaangal na sila, tumututol na sila agad. Ngayon pa kaya na mag-a-acquire ang Pilipinas, ang gusto nila i-withdraw natin, mga tol, yung plano natin na yon. Ibig sabihin, bawiin na natin yung plano natin na yon at wag nang tumuloy. No, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.